Mas magiging hassle-free na po ngayon ang pagsakay sa MRT3 dahil hindi nyo na kailangang pumila para bumili o magpa-load ng inyong ticket. Ito ay dahil sinimula na ang pilot testing ng cashless payment sa naturang railway. Kung paano yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Suki na ng mahabang pila sa ticket booth ng MRT3 si Angela, lalo na tuwing rush hour. Bilang isang working student, mahalaga sa kanya ang mabilis sa paraan ng pagbili ng ticket para agad makasakay ng tren. Kaya naman hassle para sa kanya ang makipagsiksikan sa mahabang pila, lalo na kung siya ay nagmamadali. Yeah, super. Kasi minsan kapag late ka na, tapos kailangan mo pang pumila sa cashier, di ba, pag magbabayad ka. Ito ang tinutugunan ng Department of Transportation sa paglulunsad ng pilot testing ng bagong cashless payment method sa MRT3. Sa ilalim ng sistemang ito, pwede nang gumamit ang mga commuter ng debit o credit card, gayon din ng e-wallet application para sa pagbabayad ng pamasahe. Kabilang ito sa pagpapalawig ng automatic fare collection system kung saan naka-install na ang mga card reader sa mga turnstile ng mga estasyon. Walang sistema pa sa mundo, ito ang unang-una na pwede lahat. Telepono, syempre nandiyan pa rin yung beep card, pero pwede ding debit card at pwede ding credit card. Nakakatuwa talaga para sa mga commuters natin na meron na silang opportunity na magbayad ng using iba't ibang paraan. At hindi na sila kailangan pumila ng mahaba. Tiniyak ng DOTR na ligtas at secure ang sistemang ito. Very secure. Very secure. Kasi ang gumawa nito yung mga providers natin, no? GCash and the banks. No? So sinisigurado tayo ng mga bangko natin, Land Bank, RCBC at iba pang mga bangko at ng Central Bank mismo na secure ito. Wala ring dagdag na bayad sa paggamit ng bagong cashless payment method sa MRT3. Ngunit kailangan lamang ng minimum balance na 28 pesos sa pagpasok sa turnstile. Otomatikong ibabalik ang sobrang halaga pagkalabas ng stasyon base sa distansya ng biyahe. Inaasang may patutupad din ito sa LRT1 at LRT2 sa lalong madaling panahon. Samantala, minamadali na rin ang pag-integrate ng 50% discount para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities sa bagong sistema. Personal na sinubukan ang bagong cashless payment system ni DOTR Secretary Vince Dizon, TICT Secretary Henry Aguda at iba pang opisyal. Maaari na ring magamit ng mga commuter ang libreng Wi-Fi sa lahat ng stasyon ng MRT3. Ayon kay Secretary Aguda, inaayos na nila ang pagkakaroon ng malakas sa internet connection sa loob ng mga bagon upang masigurong tuloy-tuloy ang internet access sa biyahe. Dagdag pa niya, target din ng pamahalaan na magkaroon ng libreng Wi-Fi sa mga paliparan, pantalan at mahalagang bus terminals sa buong bansa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.